departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez inilabas ng Sandigan Bayan. Bureau of Immigration, walang record na nakalabas ng bansa si Romualdez. Isa pang hulikam sa kainta pa rin, rider. Tinakasan ang nakabanggang MPV. Kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio, hindi muna binuksan sa impeachment proceedings matapos sabihin ng BIR na may issue ng confidentiality. El Nino, posibleng magsimula sa Hunyo hanggang Agosto ayon sa Pag-asa. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kopya ng mga transaksyon at bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Galing umano ang mga ito sa isa sa dating taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, mula 2003 hanggang 2016, nasa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ni na VP Sara at amang si dating Pangulong Duterte. Hanggang April 2016 naman anya, mahigit 111 million pesos ang pumasok sa joint account ng vice at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sa katotohanan, si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Iprenesenta rin ni Trillanes ang mga kopya ng bank account at transaksyon ni na Vice President Sara Duterte, mga kapatid na sina Pulong at Baste Duterte at asawang si Mans Carpio. Nakataas na ang El Nino alert sa bansa. Base po sa mga nakalap na datos ng Pag-asa, gaya po ng climate models, posibleng magsimula ang El Nino sa susunod na 2 hanggang 3 buwan. 79% ang tsansang maranasan yan simula June, July o August ngayong pong taon. Yan ang mga buwang may habagat din sa bansa. Karaniwang tagtuyot ang dulot ng El Nino sa Pilipinas. Pero kapag nasabay sa panahon ng habagat, naasahan pong above normal rainfall conditions o magiging mas maulan sa western section ng bansa. Pilit na hinaharangan ng rider na yan ang isang multipurpose vehicle sa junction ng Cainta Rizal kahapon. Makikitang kinukuhanan pa niya ng video ang driver ng MPV hanggang sa makapuslit ito papasig. Sa investigasyon ng pulisya, nakahinto ang motorsiklo ng banggain ng MPV ang likurang bahagi nito. Bumagsak ang rider hanggang nauwi sa pagtatalo ang pag-uusap ng dalawa. Naglabas ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod niya na inatasan ng Bureau of Immigration na ilagay si Romualdez sa hold departure list. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 7th Division, nakitaan daw ng probable cause para paniwalaan na posibleng tumakas siya sa gitna ng mga alegasyon. Matatanda ang humingi ng travel clearance si Romualdez pa Singapore mula nitong April 20 hanggang May 4 para magpa-check up daw doon. Pirmado na ito ni House Speaker Bogie D pero tinanggihan ng Ombudsman at humiling ng precautionary HDO. Kasama sa supporting documents sa hiniling na PHDO ang complaint affidavit na inihain ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman laban kay Romualdez kaugnay sa mga reklamong plunder, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at money laundering. When is the correct time to open the box? Commissioner? Ito ang selyadong kahong dala ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa impeachment hearing sa Kamara. Naglalaman daw ito ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio. Pero hindi ito iprinisinta ni BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza. The tax code prohibits the disclosure of specific tax information pertaining to specific taxpayers. However, the law provides for some exceptions, which provides that we may disclose specific tax information to Congress, provided that the examination shall be done in executive session. Matapos malinawan ng BIR na hindi in aid of legislation ang impeachment hearing, nagbanta pa ang ehensya na babawiin na lang ang mga dokumento. If the committee says that this is not in aid of legislation, then Section 20A will not apply. And therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission.
Congressman Paulo Marcoleta, kinwestiyon ang pagpapasampina sa mga naturang SALN. Let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Isang miyembro ng House Committee on Justice kung hindi raw ba lumalabag sa bank secrecy law ang pagtalakay ng komite sa bank transactions ng bise at kanyang asawa. I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. Isang panibagong travel authority si Vice President Sara Duterte dahil hindi na raw natuloy ang mga plano niyang biyahe. Batay sa travel clearance mula sa Malacanang, kahapon inaprubahan ng travel authority na epektibo simula ngayong araw hanggang May 15. Pinayagang bumiyahe ang bise sa the Netherlands kung saan nakadetain ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayon din sa South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Kapalit daw yan ng nauna niyang inaprubahang travel authority para sa mga personal trip ng bise mula April 23 hanggang May 14. Pero sabi ng bise, hindi na matutuloy ang kanyang biyahe dahil last minute anyang inaprubahan ang travel authority. Hiling ng bise sa Office of the President, agahan ang pag-issue ng mga kinakailangang dokumento para mapaghandaan ang kanyang mga biyahe abroad. Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa petition for writ of mandamus sa kalagayan ng kanyang kalusugan. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema para magkomento ang Pangulo sa petisyong humihiling na sumailalim siya sa physical at mental examination pati sa hair follicle drug test. Hiniling din sa petisyon na ilabas at ilathala ng Pangulo ang resulta ng pagsusuri maging ang medical at clinical confirmation ng kanyang physical and medical fitness para gampanan ng tungkulin bilang presidente. Kahon-kahon ng mga gatas, kidney gummies o supplement para sa kidney, eye drops at toothpaste na maaaring walang certification mula sa Food and Drug Administration ang nadiskubre sa warehouse sa Kanumay, Valenzuela City. Bukod dito, may samot-saring electronic devices gaya ng tablet, baterya ng cellphone, solar panel at iba pa ang makikita na maaaring hindi raw nagbayad ng tamang buwis. Ibinasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumwestiyon sa jurisdiction ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity. Pinandigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na may jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte dahil ang mga umano'y krimen nangyari noong panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Dahil sa pagbabasura sa apela ng depensa, ayon sa presiding judge, moot na ang hiling ng depensa na agarang pagpapalaya kay Duterte. Wala sa pagdinig ang dating Pangulo na nag-waive ng kanyang karapatang dumalo. Bago ang pagdinig kahapon, nakausap ng media ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte. Ang mensahe raw ng ama sa mga nangungumusta sa kanya, Shy Invictus, o salitang Latin na ang ibig sabihin ay hindi matitinag o hindi magpapatalo. Ayon sa abogado niyang si Attorney Nicholas Kaufman, mula sa anyay political perspective, hindi na raw nila ikinagulat ang naging desisyon ng Appeals Chamber kaugnay sa jurisdiction ng ICC. Mula naman daw sa legal na pananaw, nabigo raw ang Appeals Chamber na linawin ang pamantayan kung kailan nagiging usapin sa korte ang anyay malabong preliminary examination. Anya, tila lumalabas na kahit nag-withdraw na ang isang estado, maaari pa ring magbukas ng investigasyon.